Sino po sa inyo yung nasa Campo Santo kahapon? Alam niyo ho ba yung Campo Santo? Ayun, sementeryo. Sa Bicol po kasi ang tawag doon ay Campo Santo, no? Usually, pagka ganyang, nung bata ako, pagka November 1, ay kasakasama ako ng aking nanay sa sementeryo doon sa Novaliches. At alam niyo po, 3 bagay kung bakit ako nagpupunta doon. Una, sinama ako ng nanay ko. Ikalawa, para makita yung mga kamag-anak namin. No? Ikatlo, para manguha ng kandila. Alam niyo yun, yung mga bata nung araw, nangunguha ng tulo ng kandila, tapos binibilog. And then, sino yung nakaranas nun? Ayun, nakaranas. Naka-identify. Ibig sabihin, hindi nagkakalayo yung edad natin. At isa pang dahilan para makakain ako ng ginataang sa amin, bilo-bilo, yung merong, anong tawag dito? May langka, merong kamote, may saging, may kamoteng kahoy, may gabi, may ubag. Alam niyo ubag? Hindi na alam ng mga kabataan yun, ano? Ganon ang aking experience, no? Ako ay bata pa. At ang buwan ng Nobyembre ay buwan ng mga kung saan inaalala natin ang mga mahal natin sa buhay na yumauna. Maaring ito'y magulang, kapatid, asawa, anak, kamag-anak o kaibigan. November 1, araw ng ano? Hindi nyo alam kung anong araw. Araw ng mga patay, All Saints Day. Yung November 2, All Souls Day. Yan. Araw ng mga patay, ang November 1, pero nagpipista ang mga buhay. Tama ba? Nagkakaroon ng reunion, nagkakainan. Anong araw, nagsusugal sa ibabaw ng nicho, nagiinuman, buti nga pinagbawal na yun eh. Wala na ngayong ganon. Nagpipiknik. No? At pagka November 1, nabuhay ang negosyo ng kandila at saka bulaklak. Bakit ba tayo naglalagay nun? Naglalagay ba kayo nun? Parang hindi nyo masagot yung aking tanong. Naglalagay ng bulaklak. Bakit? Display sa nicho. Para masabi may nakaalala. Na? Bakit naglalagay ng kandila? Araw na araw, may liwanag. Ano po yun eh? Tradisyon. Maglalagay tayo ng kandila pagka madilim na. Kasi para may liwanag dun sa nicho. No? Pero ang sabi ng iba, naglalagay ng kandila para panglawan yung patay. Wala ho sa Biblia nun. Kaya hindi ho natin na ipapractice yun. Marami po tayong mga kaugalian o kultura, nakagisnan, na wala ho sa banal na kasulatan. Ito po ang ating ginagawang basihan. Karamihan, nakaugalian, ginagawa, hindi alam kung ano ang dahilan. Sino sa inyo, kamakailan ay nadaan ako sa SM Fairview, SM Tungko. Tapos ang daming mga bata. May daladalang basket. Tapos yung mga mukha nila, kung ano-ano yung mga nakalagay sa mukha. Nais kong sabihin sa inyo, eto po sabi ng founder ng relihiyon na Satanismo, nagpapasalamat siya sa mga Kristiyano dahil minsan sa isang taon, ipinagdiriwang ang mga demonyo through Halloween. Nakita niyo ho ba? Puro katatakutan. Nakita niyo ho ba yung mga itsura? Hindi ho natin dapat ipinapractice ito bilang mga Kristiyano. Dahil ito ay anak ng Diyos, anak ng kaliwanagan, hindi kampo ng kadiliman. Tingnan nga po ninyo yung inyong katabi. Di ba anak ng kaliwanagan yan? O bakit kayo natatawa? Kaya sabihin mo, hindi natin dapat ipinapractice yun. Kasi yun ay practice ng witchcraft, demonic practices. And meron pong isang lalaki na nagpunta nakipaglibing sa isang memorial park. No? Kwento lang naman po ito na aking nadinig. Tapos, after na mailagay na sa hukay yung patay, naglakad-lakad siya. At tiningnan niyo ang mga lapida. No? Tinitingnan kung ano ang nakalagay sa lapida. May tiningnan na
Pangalan, usually, ang nakalagay sa lapida ay calling card. Yun ang calling card na mabigat, ano? Pangalan, pagkatapos, date of birth, and then dash line, and then date of death, no? Kung kailan namatay. Pero kakaiba yung isang nakita niyang lapida. Ang nakalagay doon, masyado yata malakas. Okay. Okay lang ho ba yung sound? Diyan sa likod? Okay. Okay ba, Ate Carol? Dinig. Ako ngayon, ikaw naman bukas. Hala. Kapag nabasa mo yan, ikaw ay magugulat, katulad ng lalaking yon. Hindi niya malimutan yung kanyang nakita. Nakalagay sa lapida, ako ngayon, ikaw naman bukas. Ang totoo po niyan, lahat naman tayo ay makakaranas ng kamatayan. Ang sabi ng Bible, sapagkat itinakda sa tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. No? Lahat ng ipinanganak ay mamamatay. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mauna. Sabi ni Kuya Kim, weather lang yan. Ano ho? Lahat ng ay makakaranas ng kamatayan. Ako, ikaw, tayong lahat ay makakaranas nito. At di natin alam kung kailan ito darating sa atin. Ang tanong na pag-uusapan po natin, ano ang mga katotohanan pagkatapos ng kamatayan? Ano ho? Gusto ko basahin natin ang talataan ng Biblia sa aklat po ng Lucas, Kabanata 16, talatang 13, talatang 29 hanggang 31. Babasahin, alternate po, ano? Babasahin ng mga babae, and then yung mga lalaki. O, kababaihan, and then kalalakihan. Pakibasa nga po yung verse 29. Oops, sorry. Medyo pala, yun ba yung akin na ilagay? Sorry, mali ako. Umpisahan po natin sa verse 19. Nagkamali po ako ng lagay. Ako na lamang po ang babasa, hindi ko po 29 pala yun na ipalagay ko doon. Ano ho? May laging nagsusuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Hangad na matapunan man lang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusat sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil naghihirap na ako sa apoy na ito. Ngunit sumugot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit, ngayon ay inaaliw siya rito at samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makapunta diyan at ang mga nariyan ay hindi makapunta rito. Subalit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking mga kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala nang hindi humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ayan po, pwede na po natin i-flash yung verse 29. Again, yung mga babae ang babasa. Verse 30. Mga lalaki? Sandali po, mga lalaki. Pakibasa po. Lalaki. 1, 2, ready, begin. Lahat po tayo. Thank you. Sino sa inyo yung nakabasa na nito? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon nyo lang napakinggan. Tama ba? Para dun sa iba? Okay. Now, sa tagpong ito, ikinukwento ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagkukwento. No? Patungkol doon sa dalawang karakter ng Biblia, si Lazaro at saka si Mayaman. No? Hindi ho pinangalanan. Si Lazaro, isang pulubi, samantalang yung mayaman ay rich. No?
rich. So, ayon sa description, si Lazaro ay napulubi, ay nahandoon sa may lugar na kung saan nagiintay na matapunan siya ng mga pagkaing tira-tira mula sa hapag ng mayaman para makakain. Ganon siya naghihirap. At nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan yung kanyang mga sugat. Just imagine yung paghihirap na naranasan nitong si Lazaro. No? Samantalang yung mayaman, nagsusuot ng magandang damit, nakabihis, at masarap ang pagkain. No? Naranasan nila, namatay ang, sino una namatay? Namatay ang pulubi, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay yung mayaman at dinala sa lugar ng pagdurusa. Mamaya na natin itutuloy yung kwento at gusto kong pag-usapan na natin yung ano ba ang mga katotohanan sa buhay pagkatapos sa buhay na ito. Ano ang mga katotohanan pagkatapos ng kamatayan? Well, dun po sa sabi ng Bible is sapagkat itinakda sa tao na mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghuhukom. Pagka namatay na ang ating katawan lupa, susunod dito judgment. No? Huhukuman tayo base sa ating mga ginawa. Yun yung unang makikita natin na itinuturo ng Biblia. Pero dito sa mga talataan na to, ay ano nga ba ang mga katotohanan sa buhay pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito? Una, tama ba? Una, dalawa lang ang patutunguhan ng kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay. Sa verse 22, namatay ang pulubi at siya ay dinala sa piling ni Abraham. Ikalawa, namatay ang mayaman, inilibing at inilibing. At sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, pansinin po natin, unahin po muna natin yung lugar ng pagdurusa. Ano po? So, ito ay tumutukoy sa impyerno. No? Nabanggit ko nung minsan na tumayo ako dito, ang mga bata, merong laro. Langit, lupa, alam na alam niyo yun, ano? Tapos, ano pa yung susunod doon? Saksak puso. Tulo ang dugo. Ayan, no? Merong langit at merong impyerno. Now, yung lugar ng pagdurusa na dinidescribe dito, sa Mark chapter 9, verse 44, ay ating titingnan. Ayan. Dooy hindi namamatay ang uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Verse 48, dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Yan. So sa impyerno, merong mga uod na kumakain. Siguro gumagapang. Pagkatapos, ano pa? Kakainin yung kinakagat-kagat sila. Na-imagine niyo ba? Aside from that, merong apoy na kahit 1,000 bumbero, hindi mapatay-patay ang apoy. Just imagine, imaginein po ninyo na ikaw ay nag-iihaw ng barbecue. No? Mula sa pag-iihaw mo ng barbecue, napaso ka ng baga. Usually, pagka napapaso tayo ng baga, anong nangyayari? Yung daliri natin, pagka napaso ng baga, namumula. Tapos yung daliri, minsan sinusubong gano'n. Ano? Bakit sinusubo? Napaso eh. Mainit eh. Tama po ba? Nilalawayan. No? Para lumamig. How much more ang kaluluwa na iniihaw sa impyerno? Bilang 1 taon, hindi lang 10 taon, hindi lang 100 taon, hindi lamang 1,000 taon, kung hindi forever. Just imagine, sino gusto mapunta sa impyerno? Habang iniihaw doon, tinitikman pa siya ng uod. Yung uod na hindi namamatay. Alam niyo, nung kabataan ako, meron ako napanood na film, Burning Hell. Ewan ko napanood ni Doktora. No? Nandun yung pinakita kung paano naghihirap ang isang tao sa impyerno. No? Ang ikalawang patutunguhan ng kaluluwa ay ang lugar ng kaaliwan
or sabihin na natin na ito ang langit. Lugar na kinaroroonan ni Abraham. At doon, ang description, si Lazaro ay inaaliw doon. No? At kapag tiningnan po natin ang pahayag, chapter 21, verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, at ang sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Ito ang description ng langit. Wala nang iyakan, wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap. Tanong, sino gustong mapunta sa langit? Ayan. Yung ibang hindi nagtaas, saan yung gusto mapunta? Kanina, nagtatanong ako, sino gusto mapunta sa impyerno? Wala nagtaas ng kamay. Ngayon, sino gusto mapunta sa langit? Taas ang kamay. Yung iba hindi nagtaas. Saan yung gusto mapunta? Sa ating pag-aaral, dalawa lamang ang pupuntahan. It's either impyerno or langit. Sa Pahayag chapter 7 verse 17, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila, siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Just imagine kung ikaw man ay nakakaranas ng kapighatian, problema sa pamumuhay dito sa daigdig na ito, pagdating sa langit, hindi ka naiiyak. Sabihin mo sa iyong katabi, ang sarap doon. Sarap doon. Hindi ka naiiyak. Ano pang sabi doon sa Pahayag, chapter 22, verse 1 to 5? Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog, puno ng kahoy na nagbibigay ng buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga. Isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Next. Pakibasa ng mga kabataan. Mga kababaihan, verse 5. Nakita niyo ba yung description ng langit? Wala nang brown out. Wala nang kandilang sisindihan. Bakit? Ang Panginoon ang siyang magiging liwanag doon. Napakaganda ng description patungkol sa langit. Wala pong lugar na in between. Langit o impyerno. Walang purgatorio. Yung bang no purgatory mentioned in the Bible. Nung bata ako, meron po ako nakita na doon sa public cemetery sa Novaliches, meron pong nag-iikot doon na mandarasal. At inaalok yung bawat nasa puntod na dumadalaw doon sa kanilang yumaong namatayan. At inaalok na, gusto niyo bang ipagdasal natin yung kaluluwa ng tao na inyong mahal sa buhay? At yung iba naman, pumapayag, yung iba naman ay hindi. Merong isang kwento na merong isang pamilya, suki yung mandarasal. Sa loob ng 10 taon, ito ay nagdarasal para sa kanilang minamahal na yumao. At after 10 years ng pagdadasal, tinanong ng isang kabataan yung mandarasal. Sabi niya, Manang, 10 years na po kayong nagdarasal para sa aming mahal sa buhay na yumao. Tanong ko lang po, gaano pa ho bang katagal para mahango siya sa purgatorio? Sabi po nung manang, malapit na. Isang paa na lang ang nahandoroon at mahahango na siya. Ano ho ba, kaliwa o kanan? Kaliwa. Naku, manang, ang tagal nyo na kami niloloko. Yung pong mahal namin sa buhay na nakalagay dyan, naputulan ng kanang paa dahil diabetic. Paano nyo masasabi na kanang paa yung nahandun sa purgatorio at konti na lang makakaahon na?
Sa susunod na taon, Manang, huwag nyo na kaming puntahan dito, ha? Niloloko nyo lamang kami. No? Kasi nga, binabayaran eh. Ang totoo niyan, wala akong makakapagsabi. Kahit ganong karaming misa, dasal, ang gawin mo para sa patay, hindi na siya mahahango sa kanyang kinalalagyan. Ikalawa, nakatotohanan. Bakit hindi na mahahango? The place of destination of the soul is permanent. Yung napunta sa impyerno, hindi na makakapunta sa langit. Yung napunta sa langit, hindi makakapunta sa impyerno. Ano ang sabi doon? Tingnan po ninyo, no? Yung babalikan po natin yung talata. Utusan po ninyo, amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil naghihirap na ako sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo na nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Verse 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang narito ay hindi makakapunta riyan at ang nariyan ay hindi makakapunta rito. Kaya po makita natin na ang kinaroroonan ng kaluluwa ng isang taong namatay ay hindi na makakapunta pa sa lugar na gusto niyang puntahan. Nakuha ho natin? Kapag sa langit, forever, nahandun siya. Kapag sa impyerno siya. Aside from that, hindi rin po pwede na yung kaluluwa ng taong namatay na pumunta pa sa daigdig ng mga buhay. Pastor, yung lola ko nagpakita sa amin. Nagpakita sa akin. At sinabi niya, doon sa kanyang baol, nahandun yung mga titulo ng lupa. Nung binuksan ko, Pastor, nahandun nga. At ang bilin sa akin, ibenta at paghati-hatian namin yung napagbilhan bilang pamana niya. Gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po yun yung kaluluwa ng lola na kanyang ikinukwento. Yun yung tinatawag na familiar spirit. Demons. Nakakapanood ho kayo ng pelikula nung araw. Pelikula ni Dolphy, kundi ako nagkakamali. May bumubulong sa kanan, kaliwa pala to. May bumubulong sa kaliwa, may bumubulong sa kanan. Yung bumubulong sa kanan ay anghel. Yung bumubulong sa kaliwa ay demonyo. Sino sa inyo nakapanood ng ganoon? Iisa lang. Dalawa. Mga ganong klase ng pelikula. Meron kayo napanood? Yung bumubulong na demonyo yun yung tinatawag na familiar spirit. Na nalalaman niya ang lahat ng kwento ng buhay ng tao na kanyang binabantayan. Yung kanyang tinutokso. Lahat ng lihim nito, alam. Pagka namatay, para madaya yung tao, na yung kaluluwa ng tao ay bumabalik, eto yung magpaparamdam, sasapi sa medium, tapos sasabihin yung mga sikreto nung taong namatay na. Para dayain ang isipan ng tao na yung kaluluwa ng tao ay bumabalik sa daigdig ng mga buhay. Tingnan po ninyo yung pangyayari dito sa Lucas. Sabi niya, ipinapakiusap kong papuntahin niyo na lamang si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Verse 29, ngunit sinabi ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Verse 30, sumagot ang mayaman, hindi po sapat iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Ano yung request dito? Pumunta si Lazaro sa bahay ng kanyang ama dahil meron siyang kapatid na 5 lalaki. Gustong mabigyan ng babala. Pinayagan ba? Hindi. So, hindi na maaaring pumunta pa ang kaluluwa ng isang tao sa daigdig ng mga buhay. Kasi nga, the place of destination of the soul is permanent. Permanente na yun. Wala nang alisan doon. No?
Kung meron man tayong nadidinig na mga kwento, hindi yun yung kaluluwa ng isang tao. Yun, evil spirit in disguise. Ikatlong katotohanan na makikita ho natin dito is the five senses are still active in the second life. No? Sense of taste, sense of hearing, sense of taste. Amang Abraham, sabihin mo kay Lazaro na isawsaw ang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. No? Taste. Kausap niya si Abraham. Nadidinig niya yung kanyang sinasabi. Take note, ito po ay nasa kabilang buhay na. Ano pa? Nakita niya si Abraham, nakita niya si Lazaro. Smell, hindi ko alam kung, pero tiyak, nakakaamoy kasi nandun yung five senses. No? At saka yung feeling. Hirap na ako sa apoy na ito. Just imagine, subukan mong kurutin yung katabi mo. Nakakaramdam yan. Yung iba, napapaganyan pa. Ano? Yung etong mga senses natin sa ating physical na pangangatawan, sa kabilang buhay, active pa rin yan. And then, number 4, the capacity of mind to think is still active. Pansinin natin, nakilala niya si Abraham, nakilala niya si Pulube, na nahandoroon sa kanilang maaari nasa labas ng bakuran at namumulot ng pagkain. Kilala niya yon. Hanggang sa kabilang buhay, kilala niya rin yon. Kung ikaw ay nasa langit na, kilala mo pa rin yung mga taong nakasama mo ngayon dito sa lupa. Maaaring kung ikaw ay nasa langit, nakita mo yung iyong kapitbahay na nakaaway mo, nasa impyerno, at sasabihin mo, buti nga sa'yo. Huwag naman ganun. Alam niyo, pag-usapan mo natin yung mamaya. At pa makikita natin na active yung kanyang isipan. He reasoned with Abraham. No? Nakikipagkatwiranan siya kay Abraham. Papuntahin ninyo. Sabi ni Abraham, hindi po pwede. Nandun naman yung mga tulad ni Moises at ng mga propeta, pakinggan niya yon, pakinggan nila iyon. No? Sabi ng mayaman, hindi po sapat yun. Pansinin po natin, hindi po sapat yun. Pero kung merong namatay na muling nabuhay na magbibigay sa kanilang ng babala, magsisisi sila, no? Sa kanilang mga kasalanan. Hindi lamang nakikipag-reason, nakikipagkatwiranan, kung hindi naaalala yung mga naiwang buhay. Tanong, meron tayong mga kamag-anak na namatay? Meron tayong kapamilya na namatay na? Maaaring naiisip ka nila. Ano? And then, hindi lamang naiisip, hindi lamang naalala, kundi concerned siya doon sa kanyang mga kapatid na huwag mapunta doon sa lugar na kanyang kinalalagyan. Kasi napakahirap nung kanyang kalalagayan. Just imagine ang description sa Biblia. Merong apoy na hindi namamatay at merong uod na kumakagat-kagat sa kanila na hindi rin namamatay. Come to think of it. Meron kayong mga mahal sa buhay na hindi nyo na isasama sa church. Hindi nyo nababahagi ng salita ng Diyos. Kapag iyon ay namatay, doon mapupunta. Ano kaya ang pakiramdam ninyo? Yung best friend ninyo na itunuturing pero hindi naman nakakilala pa sa Panginoon. Nagkakaroon ba kayo ng kahabagan na sila ay mapupunta doon sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno? And number 5 na makikita ho natin dito is this. The prayer or the request of the dead people are denied. Unang request, isawsaw ni Lazaro ang kanyang daliri sa tubig para palamigin ang kanyang dila, hindi pinagbigyan. Ikalawang request, papuntahin si Lazaro sa bahay ng kanyang ama para mabigyang babala yung kanyang 5 kapatid na lalaki para hindi mapunta doon sa lugar ng pagdurusa na kanyang kinalalagyan, hindi rin pinagbigyan. Ano ang tinuturo sa atin? Sa kabilang buhay na diririnig ang panalangin ng isang taong namatay, wala nang magagawa pa. No? Habang buhay tayo sa daigdig na ito, ang dapat nating matiyak. Kapag tayo, sigurado tayo sa langit tayo mapupunta. Yun yung dapat nating matiyak. No?
Ang dami ngayon kumukuha ng mga insurance. Di ho ba? Pagka ang mag-asawa ay merong anak, ikinukuha ang anak ng educational insurance. Kapag may sasakyan, ipina-insured ang sasakyan. Kapag health insurance, di ho ba? Kinakailangan mong meron kang card. No? Kapag hindi ka naging maingat sa iyong kalusugan, nandyan si St. Luke's. Gagamutin ka. Pero kapag malala na ang sakit mo, andyan si St. Peter. Nakaantabay sa iyo na maglilibing. Tama ho ba? Merong, what do you call this? Life insurance. Hindi ho masama lahat ng yan eh. Ako nga po, kumuha na ng St. Peter. No? Bakit? Para yung aking mga anak, pagka ako ay yumaon na, meron akong paglalagyan, hindi na nila poproblemahin yung casket. Bumili na rin ako ng Memorial Park. Bakit? Para hindi na problemahin din ng aking mga anak. Ano na lang, tawag dito, yung paghuhukay na lang nila ang problema. Hindi ko alam kung magkano pahukay ngayon. Pero kung walang pera, di sila na maghukay. Meron naman na daw akong manugang na tsaka yung inaanak kong si Jeswa, malaki katawan yan, kaya maghukay. Papakaisapan na lang ni Jeje, pakitulungan mo kami maghukay. Kidding aside, ang dami nating ipine-prepare habang tayo ay nabubuhay para sa ating pamilya, para sa ating kalusugan, para sa ating paglilibingan. Pero ang dapat nating paghandaan at pinaka-importante, yung insurance natin sa langit. Kasi hindi natin tiyak kung kailan tayo mamamatay. Amen po ba? Ang tanong is this, kung halimbawa, mamayang gabi natulog ka at hindi ka na nagising, nakakasiguro ka ba na sa langit mapupunta ang iyong kaluluwa? Katulad ni Lazaro. Isang katanungan na dapat tiyak tayo sa ating kasagutan. No? Paano natin matitiyak na mapupunta ang ating kaluluwa sa langit, sa piling ng Panginoon? Sa isang lugar na wala ng iyakan, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng pagdadalamhati. Alam niyo po, ito ang good news. Sabi sa John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gawin ho nating personal. Ano po? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo, na kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na namatay doon sa krus, nalibing at muling nabuhay, para tubusin tayo sa ating kasalanan. Upang kung ako, ikaw, ay sumampalataya sa Kanya, hindi ka mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Hindi ba napakagandang balita nun? Anong dapat natin gawin? Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikalawa, manampalataya tayo na siya namatay, nalibing at muling nabuhay para tubusin tayo sa sa kabayaran ng ating kasalanan. Ito ang kasalanan natin. Ito si Jesus. The moment na tayo ay magsuko ng buhay sa Kanya, ikinumpisal natin yung ating mga kasalanan, ito ay Kanyang kukunin at ito ay binayaran niya ng Kanyang kamatayan sa krus upang tayo ay mapawalang sala. At kapag tayo ay napawalang sala, sa langit tayo mapupunta sa piling niya. Ang tanong, gusto mo bang mapunta sa piling ng Panginoon? Gusto mo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan na Kanyang inaalok sa atin? Tandaan mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikalawa, manampalataya ka na siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay para tubusin sa ating kasalanan. Katlo, ikumpisal natin, turn away from sin, repent from our sin. Yung mga kasalanan natin, sabihin natin sa Kanya. Sabi dun sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at
matuwid. Kung ito yung nais mo, kung gusto mo ngayon sa mga sandaling ito, magkaroon ka ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon, pwede tayong manalangin. Saglit tayong yumuko, tayo pumikit. Kung sa iyong sarili, hindi mo pa sigurado na kung kukunin ng kamatayan ang buhay natin, sa langit tayo mapupunta, pwede kang sumunod sa panalangin ito upang maka-assure ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Manalangin tayo. Pwede mong ilakas para malaman ko kung kailan ako magpapatuloy. Panginoong Jesus, kailangan kita. Maraming salamat po sa iyong kamatayan sa krus para sa aking kasalanan at nabuhay kang magmuli para sa aking kaligtasan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan at bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na magtiwala at sumunod sa iyo. Parangalan ka at mahalin kayo. Amen. Amen. Father God, sa mga sumunod sa panalangin ito, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Maranasan po nila, Panginoon, ang pagbabago ng buhay dahil sa pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa aming Panginoong Hesukristo. Dahil tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Father God, hinihiling ko po na isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. At simula sa araw na ito, baguhin mo po ang kanilang buong pagkatao, bunga ng pagkakilala sa iyo. Amen. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano na at sigurado ka sa buhay na walang hanggan, sigurado ka na sa iyong kaligtasan, ang tanong is this: kamusta naman yung iyong mga kaibigan? Kamusta yung iyong kapamilya, kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Sa ating pag-aaral, sila ay mapupunta sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Huwag mong sarilinin ang kaligtasan. Ibahagi mo ito sa iba. Meron kang tungkulin bilang Kristiyano. Katulad ng tungkulin ng isang tagapagbantay. Gusto kong basahin yung Ezekiel chapter 33. Ito ay sinabi kay Ezekiel, pero i-relate natin ito sa ating mga sarili. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa mga kababayan, sa iyong mga kababayan, sapagkat ipinasasalakay ko sila sa isang bayan. Sila ay kailangan pumili ng isang bantay. Kapag natanaw nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. Sino man makarinig sa babala, ngunit nagsasawalang bahala at napatay ng kaaway, walang pananagutan ang bantay sa kanilang kamatayan. Kasalanan na nila kung namatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. Ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trumpeta, pagkakita niya sa mga at may napatay sa kaniyang kababayan, ito'y pananagutan niya. Mga kapatid, katulad ni Ezekiel, meron tayong pananagutan doon sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, na malapit sa puso natin. Kailangan natin silang bahaginan ng salita ng Diyos para hindi sila mapahamak. Meron tayong tungkulin na dapat nating gampanan. At ito ay bahagi ang salita ng Diyos, ang mensahe ng kaligtasan upang hindi sila makaranas ng walang hanggang kaparusahan doon sa lugar ng pagdurusa sa impyerno. Muli tayong manalangin. Father God, sa mga sandali pong ito, sa mga kapatid ko po na naririto na matagal na nakakilala sa iyo, subalit kuminsan nakakaligtaan yung pagbabahagi ng iyong mga salita sa mga taong malapit sa puso nila. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, bigyan mo sila ng malalim na pagmamalasakit na maibahagi ang iyong mga salita upang mabigyang pabala ang mga tao na malapit sa kanilang mga puso upang hindi mapunta sa impyerno. Father God, tulungan mo po kami pare-pareho na magkaroon ng matinding pasanin
sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo, na sila ay abutin at bahaginan ng iyong mga salita. Mensahe ng kaligtasan, bunga ng aming pagkakilala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.